Bahagi ng buhay ng ilang mga hayop ang paglilipat-lipat ng mga lugar kung saan pansamantalang manirahan at babalik naman sa lugar na pinagmulan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang bird migration at tutuklasin natin ang mga kamangha-manghang kaalaman sa pangingibang lugar nila. Sa lahat ng mga migratory birds, ang Arctic tern ang may hawak ng record ng longest journey. Naglalakbay sila ng 19,000 miles o 30 kilometers kada taon galing sa kanilang breeding grounds sa Arctic patungong Antarctica na kanilang wintering spots at balik na naman sa susunod na breeding season. Nagdi-display ito ng kakaibang klase ng endurance sa mundo ng mga hayop. May mga ibang ibon na nangangailangang dumapo muna para magpahinga at kumain. Kaya importante ang mga stopover sites along their journey. Ang mga kadalasang stopovers nila ay ang mga wetlands, coastal areas, at ilang mga protected reserves para sa kanila. May mga ibon naman na kaya ang walang hintuang paglalakbay. Kilala ang bar-tailed godwit sa non-stop flight nitong umaabot sa 7,000 miles o 11,000 kilometers mula Alaska hanggang New Zealand. Ang kamangha-manghang kakayang ito ng mga migratory amazes the experts. Ang kanilang paglalakbay ay ang nagpapakilala ng efficient energy management nila. Ayon sa pag-aaral, nagpapataba muna sila before the long journey at na-alter nila ang kanilang metabolic rates during the flight para makapag-conserve ng enerhiya. Kahanga-hanga ang pag-optimize ng mga ibong ito ng kanilang physiological processes para makover ang long-distance na lakbayin. Ang isang nakikitang dahilan ng migration ng mga ibon ay ang climate at weather na i-align ng mga ibong ito ang kanilang travel schedules sa seasonal change ng mundo. Nangangahulugan itong nakahanap sila ng lugar where food is available and suitable nesting sites. Isa pa rin itong paraan ng survival at reproductive success para mapanatili ang kanilang lahi. Kung ang pag-uusapan naman ay kung bakit hindi sila naliligaw sa kanilang paglalakbay, sinasabi ng mga scientists na ang mga migratory birds ay may internal compass na nakapagbibigay sa kanila ng pagkakataon na mag-navigate gamit ang Earth's magnetic field. May ilan ding mga ibon tulad ng indigo bunting na nakababasa ng mga star alignments to guide their nocturnal flights. Ang stars at magnetic field ay ang mga significant help na nakukuha ng mga ibon in their journey for them not to get lost despite of the thousands of miles in the air. Sa lahat ng mga kaalamang ito tungkol sa mga migratory birds, ang common swift ang pinakapambihira at kahanga-hanga sa lahat. Hindi lamang sa long-distance travel, kundi sa taas ng oras at panahon na nasa ere sila. They spend 10 months every year in continuous flight, only coming to rest during the breeding season. Sa diyang walang hanggan, ang mga kamangha-manghang likha ng may lalang, maging ang mga kakaiba at hindi hayag na katangian ng mga ibon ay nalalaman natin dahil sa mga pag-aaral at agham. Mas nakikilala natin ang mga nilalang ng dakilang may likha. Nabubuksan ang ating mata sa mundo ng iba't ibang mga hayop. Ang mga dahilan at paraan ng lipad ng mga ibon ay isa na ngayong hayag na kaalaman na ating natuklasan sa kanyang mga wonders of creations.